Akin pong topic or tatalakayin sa inyo itong ayaw nilang tigilan, ayaw nilang tumigil. At nag-iingay yung ilan na mga retiradong membro ng Armed Forces of the Philippines. Pag sinabi pong retirado, wala na pong authority sa military. Hindi na po member ng Philippine Military. Talagang sila po ay private citizen. Sila po ay totally ay mga sibilyan na. Kaya ko po dinidiin yan dahil ito pong issue ng destabilization ay patuloy nilang binubuhay ngayong bagong taon. Sinimula ng mga Duterte supporters or followers ang isyong ito noong 2023. Wala namang nangyari. Ngayon ay inuumpisahan naman nila at patuloy nilang idinidiin na yan daw ay mangyayari. Nako, alam po ninyo sa akin pong analysis at opinion at akin na rin hong karanasan sa media na halos ay 36-37 years na tayo sa broadcast. Dalawang pag-aaklas ng military sa dalawang administrasyon. Ano ba ang nangyari? Noong 1986, alam naman natin yan. Sunod nung 87 at kung ano-ano mga taon ng panahon ni Aquino. Diba? Tapos, nagkaroon din ng mga pag-aaklas sila noong, ano ba ito? Noong 2001, nung inilagay nila si Gloria Macapagal Arroyo. Ay, sino ba ang nakinabang? Di ba civilian lang? Civilian government or mga politiko lang? Di ba? Yun ho yun eh. So itong isyong ito, sa tingin ko po, binubuhay ng mga anti-Marcos, anti-administration kasi wala na yata silang isyong magamit o wala ng materialis para siraan ang ating kasalukuyang administrasyon. Kaya nga humantong na sa mga papimersonal ang ginagawa ng iba. Ngayon, may mga nagpapagamit at nag-iingay na mga ilang retirado. Pero sinabi na nga po ng ating AFP na hindi sila nababahala dyan dahil sibilya na nga yung mga yan. Wala na nga daw po yung authority para magamit ang mga aktibong sundalo. At hindi po magpapagamit ang mga military sa kasalukuyan. Dahil alam ng mga military sa kanilang karanasan base sa mga nakaraang panahon, nagagamit lang sila. After naman na magtagumpay ang kanilang mga pag-aaklas, mga politiko lang ang nakikinabang kapag ka nagkaroon na ulit sila o pagbabago ng gobyerno. Kaya ayaw na ng military yan. At alam ng militaryeng hindi makakabuti sa ekonomiya ng ating bansa yung isyong yan. Kaya kung inyong madidinig sina General Browner, AP Chief of Staff, Colonel Aguilar, tagapagsalita ng military, halos wala ho sa kanila yan eh. Hindi nila pinapansin. Kasi nga mga sibilyan yung nag-iingay na sinusuportahan ng mga vlogger na taga-suporta ng mga Duterte. Na alam naman natin ang gusto nilang mangyari. Magpalit ng administration ng wala sa lugar. So paano naman magpapagamit ang matitino at professional na mga sundalo sa pagpapalit ng administrasyon na wala namang matibay na basihan at labag sa batas ang pagpapalit sa ngayon. Dahil ang pagpapalit ng presidente o ng administrasyon ay sa tamang pamamaraan political exercise. Sa 2028 pa yun. Nagmamadali lang sila, hindi ko alam kung bakit. Baka naiinggit sa gobyerno or gusto nilang maghawak ng kapangyarihan. Kasi alam mo naman, pag may kapangyarihan, nandyan ang salapi. Nandiyan ang pera, kaya yung mga siguro nasanay sa pagkamkam, paggamit ng pera ng bayan, namimiss nila yon. Hinahanap-hanap nila yon. Kaya gusto nilang bumalik, siguro ganon. So, isa pa, hanggat walang suporta ang military at ang pinakamalakas ang sibilyan, walang mangyayari ho sa mga pag-aaklas o panggugulo. Pure nakakasira lang yan. Huwag kayong paggamit, huwag tayong palinlang. Matitino ang majority ng mga Pilipino. Silent majority ay naniniwala sa magandang takbo ng gobyerno, hindi ang pagpapalit at hindi ang panggugulo. Ang mga nanggugulo
mga may personal at political interest lang yan. Hindi totoong gusto nilang pumalit para maglingkod sa bayan. Hindi totoo yun. Gusto nilang pumalit para pagandahin ang takbo ng ekonomiya at seguridad ng ating bansa. Hindi totoo yun. Hindi nga sila gumagalaw sa isyu ng West Philippine Sea. Ano ang mangyayari sa external at internal security kung wala kang posisyon dun sa panghihimasok, pananakop ng China sa West Philippine Sea? Ganong katindi yun. Tapos gusto nyo maghawak ng kapangyarihan ang walang posisyon tungkol sa ginagawa ng China at pinagdududahan pa na pinipinance or sila ay sumusuporta pa sa China. Di ba? Saan tayo pupulutin pagka ganyan? Gusto ba nyo na maging probinsya tayo ng China? Kaya huwag kayong paninlang mga kaibigan dito at sa abroad, sa lahat ng Pilipino, overseas Filipino workers, at mga Pilipinong nasa ibayong dagat, at lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Base sa record, 115 million na tayo. Huwag tayong paninlang sa mga nag-aambisyon na pangsarili lang. Ano ba namang masama? Ano ba naman yung inyong iniisip na kasamaan? Hindi ba mas maganda ang kabutihan? Tulungan natin ang ating gobyerno para umangat na ang ating ekonomiya at ang ating kabuhayan. Maging matatag ang ating gobyerno, panalo tayo lahat. Ang pagpapalit ng gobyerno ay makakasira sa lahat. Ekonomiya, seguridad, hanap buhay, at ang mahirap lalong maghihirap. Tandaan nyo yan. Kayong mahihirap, tayong mahihirap. Lalo kayong maghihirap pag nagpalit ng administrasyon nang wala sa lugar. Kasi alam nyo bakit? Back to zero. Mag-uumpisa na naman tayo sa wala kapag nagpalit ng administrasyon. Ngayong naka-take off na ang Marcos administration, nirecognize na ng marami mga bansa sa mundo, ng mga international foreign investor, nirecognize na tayo, trillion investment na ang pumasok sa bansa, nakakabayad tayo ng utang. Ano ba naman gusto pa ninyo? Hindi naman mabibigay ng overnight o 1 o 2 taon yan. Wala pang 2 taon ng administrasyon So, sariling interest lang po yung mga nagmamadali. Kaya huwag kayong magpapapariwala sa mga vlogger na taga-suporta ng mga nanggugulo. Mga retiradong wala nang kontrol sa military. Kasi yan po ay talagang interest lang nila ang nangingibabaw, hindi pambayan. At saka wala silang kapabilidad. Hanggat walang suporta ang military, hanggat walang suporta ang civilian, walang mangyayari yan. Paninira na lang talaga yan. Yung mga paninirang ganyan, walang kabutihang maitutulong sa ating bayan. Maniwala po kayo. Ang Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV ay nagsasabi tayo base sa ating pag-aaral, base sa personal kong karanasan sa pagmamonitor sa politika for the past 37 years na sa broadcast business at ilang taon na tayo sa social media. Huwag kayong paninlang. Wala po yan. Maniwala kayo. Mai-stress lang kayo, madidepress kayo pag naniwala kayo sa kanilang mga paikot, panlilinlang, pagsisinungaling at pananakot sa bayan.